Sa isang malawak at puting lupain na puno ng yelo at nyebe, may nakatirang isang maliit na penguin na nagngangalang Pip. Malambot ang kanyang mga balahibo at ang kanyang maliliit na paa ay laging handang maglakad-lakad. Isang umaga, naisip ni Pip na mag-explore. Oras na para sa isang bagong adventure. Bulong niya sa sarili habang naglalakad palayo sa kanyang pamilya. Ang bawat hakbang ni Pip ay masaya. Wow! Ang ganda ng paligid. Ang yelo ay kumikinang na parang diamante sa ilalim ng araw. Habang siya ay naglalakad, may narinig siyang isang malambing na tunog. Paglingon niya, nakita niya ang isang mabait na seal na nagpapahinga sa yelo. "Hello!" bati ni Pip. "Hello rin sa'yo, munting penguin?" Sagot ng seal na may ngiti. Nagkwentuhan sila sandali tungkol sa ganda ng kanilang tahanan sa Antarctica. Nagpatuloy si Pip sa kanyang paglalakbay. Nakakita siya ng isang malinaw na bahagi ng yelo. Sumilip siya at namangha sa kanyang nakita. Sa ilalim ng yelo, may mga isdang kumikinang at sumasayaw. Ang kanilang mga kulay ay parang bahaghari na nagliliwanag sa tubig. Napangiti si Pip. "Ang saya-saya naman dito," sabi niya habang pinapanood ang mga isda. Biglang dumilim ang kalangitan at nagsimulang bumagsak ang nyebe. Medyo natakot si Pip. Ang maliliit na snowflakes ay mabilis na bumabagsak at tinatakpan ng kanyang mga yapak. Naisip niya ang kanyang pamilya. "Kailangan ko nang umuwi," sabi niya sa sarili. Mabilis siyang naglakad pabalik. Sinusundan ng direksyon kung saan siya nanggaling. Sa wakas, natanaw na niya ang kanyang pamilya. Tumakbo siya papalapit. Sinalubong siya ng kanyang nanay at tatay ng isang mahigpit at mainit na yakap. "Saan ka galing, aming munting Pip?" tanong ng kanyang tatay. "Nagkaroon po ako ng isang munting adventure," sagot ni Pip habang nakayakap ng mahigpit. Doon, sa piling ng kanyang pamilya, naramdaman ni Pip ang pinakamatamis na init at pagmamahal. Kahit anong lamig pa ng labas, ang yakap ng pamilya ang pinakamainit na lugar sa buong mundo. At si Pip ay masayang-masaya na nakauwi na siya.